Okay na kasi? Amen. Good morning po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa araw na ito na muli niyo binigay sa atin upang tayo po ay muling magsama-sama magtipon upang purihin, salamatan, sambahin ang ating Diyos na buhay sa Espiritu at katotohanan. Tayo maghagan ngayon sa ating pag-umpisa. As we sing these three songs, let's sing Behold Our God, pasasalamat, and for our last song, ano yung last song natin? Good and Gracious King. Amen. Purihin ng Panginoon.
You
lalo na sa mga tulad natin hindi karapat-dapat. Amen? Tayo po ay pagbabasa ng panalangin sa umaga ito. Let's pray. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umaga ito, Panginoon, tunay na nandito kami muli, nagsama-sama, nagtipon sa lakas at biyaya na inyong pinagkaloob upang ikaw ay aming ipagdiwang, upang ikaw ay aming ipagbunyi, upang ikaw ay aming pasalamatan, dakilahin, purihin, walhatiin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, dahil ikaw ay dakila, dahil ikaw ay panghamangha, dahil ikaw ay napakaganda, dahil ikaw ay napakataas, pinakamakapangyarihan, walang katulad, walang kahambing, ikaw ay nag-iisa, ikaw ang lumikha ng lahat ng mga bagay sa iyong kapangyarihan, sa iyong salita, ang lahat ay nag-exist mula sa kawalan dahil sa kapangyarihan mo na walang hanggan. Ikaw, katulad ng aming inawit, O Diyos, ay hindi nangangailangan ng anumang bagay mula sa amin, sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa iyo. Kung kaya't wala kaming anumang maiaalay sa iyo na hindi galing sa iyo, maging ang aming lakas, aming katawan, ang katinuan ng aming isip, ang katiwasayan ng aming buhay, at ng aming kalusugan, ang lahat ng ito, maging ang aming hininga sa bawat segundo ng aming buhay, ay galing sa iyo. At kung lahat ng ito ay kunin mo sa oras, sa sandaling gustuhin mo, sa isang iglang, lahat ng ito ay mawawala sa akin. Ganyan ka kadakila, O Diyos. Ganyan ka kamakapangyarihan. Ganyan ka kasoberenya, Panginoon, na lahat ng gustuhin mo ay maaaring gawin sa anumang oras na gusto. Kaya't lumalapit kami sa iyo, Panginoon, nang walang anumang mga kahit anong bagay sa aming mga kamay, kundi lumalapit kami sa iyo ng buong puso, ng buong kaluluwa, Panginoon, ng buong lakas, sapagkat sinabi mo na mahalin namin ang aming Panginoon Diyos ng buong kalakasan, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At gayon din naman ang aming kapwa tulad ng aming sarili. Salamat po, Diyos. Purihin ka. Tunay na napakadakilang sa lahat ng mga bagay na nabanggit. Subalit, mas higit ka pang dakila sa lahat ng yan. Dahil sa iyong pagliligtas sa mga tulad namin makasalanan na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, na kung saan ang dapat sa amin ay ang iyong kaparusahan, ang iyong kahatulan, ang iyong galit. Subalit, Lord, mas pinili mo na kami ay iligtas. Mas pinili mo na kami ay tuusin. Bagaman ang kapalit nito ay ang pag-aalay ng iyong bukod na anak na si Jesus. Bagaman ang kapalit nito ay ang kanyang pagtitiis sa lahat ng kawalan ng paniniwala at pananampalataya sa kanya. Bagaman ang kapalit ng lahat ng ito ay ang ituring siya karamihan na siya ay isang sinungaling, na siya ay isang manluloko, na siya ay isang kaaway, na siya ay may masamang espiritu, na siya ay naglilingkod sa diablo, at siya ay pinarusahan, inusip, siya ay sinaktan, tinorture, at lahat ng ito ay pusang loob niyang tinanggap lahat hanggang sa ialay niya ang kanyang katawan at pagbuo doon sa Kalbaryo at ang kanyang buhay
para sa aming katiwasaya, para sa aming kaligtasan, upang matanggap namin ang katwiran ng Diyos, upang matanggap namin ang buhay na walang hanggan, upang matanggap namin ang langit na bawal, ang napakaganda at kamanghamang relasyon sa pagitan ng Diyos at tao. Salamat po, Diyos. Lahat ng ito, lahat ng sakripisyo mo ay nagtagumpay at kami mula sa dilim inilipat sa buhay. Mula sa kamatayan, mula sa dilim inilipat sa liwanag. Mula sa kamatayan inilipat sa buhay. Mula sa kapangyarihan ng Diablo inilipat sa kapangyarihan ng Diyos. Anong pasasalamat ang meron kami, O Diyos, sa iyong harapan. Pasasalamat na walang hanggan. Anong paglilingkod ang dapat meron kami sa iyong harapan, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Dapat paglilingkod ng buong puso at buong katapatan. Anong pagmamahal ang meron kami dapat sa iyong harapan. Isang pagmamahal na higit pa sa pagmamahal sa isa't asawa. Isang pagmamahal na higit pa sa pagmamahal sa isang anak. Isang pagmamahal na higit pa sa pagmamahal sa isang kaanak, kaibigan, kakilala. Yun ang pagmamahal na ninanais mo, sapagkat higit pa sa pagmamahal na yun ang iyong ibinigay sa amin, O Diyos. Kami na iyong mga kaaway, kami na nararapat umanggap ng iyong kapausahan, kami ay inibig mo at inubos mo. Purihin ka at magpa sa hanggang walang hanggan, O Diyos. Ito ang magiging tema ng aming pagpupuri at pagpupugay sa iyo. Sapagkat hindi ka lang dakila sa lahat ng iyong nilikha at sa lahat ng iyong kapangyarihan kung bakit ito'y nagpapatuloy sa libu-libong taon na nagdaan. Hindi ang dakila sa iyong paglilikha. Lord, salamat po sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang pagtitipon. Salamat sa bawat isang nandirito. Patuloy handa niyo ang bawat isa sa aming puso, sa aming isip, sa aming kaunawaan, bata man at tanda ng Panginoon lahat ng narito. Bigyan niyo po ng bukas na puso at kaunawaan para sa inyong pagkikinig. Kayo po mamunan sa aming pagtitipon at tatagpuin niyo po ang inyong mga anak, hindi lang sa kanilang mga pangangailangan espiritual, hindi lang sa kanilang mga pangangailangan emosyonal, kundi Lord, tatagpuin niyo rin po ang lahat ng inyong mga anak na nandirito, lalo na sa mga nagtatapat at nagsisikap sa inyong kalwalhatian. Sa lahat ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan, sa kanilang mga finances, Panginoon, pagpalain mo sila sa kanilang mga pamamayan, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pinagkakitaan, Panginoon. Natulungan niyo rin po ang pamamahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa inyo. Nawa, Panginoon, sa inyong kababagiyaya, abutin niyo rin po sila tatayin sa inyong pong na anak. Gayun din naman, natulungan niyo rin po ang bawat isa sa kanilang mga kabigatan, sa kanilang mga suliranin, at gayon din naman sa karamdaman, Panginoon. Kung sino man po may mga karamdaman, Lord, patuloy dinudulog namin sila sa inyo, nabigyan niyo po ng lubos na kagalingan. Gayon din naman yung may mga simple at mga minor na karamdaman, Panginoon, tulad ng simple lubos sa mga katawan. Lord, ipuin niyo po kada mga katawan sapagkat higit sa mga gamot na aming iniinom, kayo po ang tunay na nagbibigay ng lunas at kagalingan sa lahat ng karamdaman ito na dulot ng pagkakasala. Lord, naalala rin namin si Ate Lani sa kanyang magdadalang tao, patuloy ingatan mo rin siya. At ikaw patuloy ang mag-ingat sa sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Nawa sila'y maging matiwasay hanggang sa lumipas ang siyang nabuhan at mainuman po ng may kaayusan at kayo po ang mag-provide ng lahat ng kanilang
Nais din namin alalahanin, Panginoon, si Cecil, ang asawa po ng Pastor Bars, na alalahanin niyo po siya sa kanyang kalagayan. Napakalaki po ng kanilang pagsubok, Panginoon, breast cancer. At ito po talaga yung nagdudulot sa kanila ng napakalaking suliranin. Ang desire po nila ay maglingkod sa inyo. Ang desire po nila ay magtapat sa inyo. At mula na sila po ay inyong kinatagpo sa inyong panawagang pagliligtas hanggang ngayon, Panginoon. Hindi po sila tumigil sa paglilingkod sa inyo, pagtatapat sa inyo, at sa paglalagay ng magandang ehemplo sa kanila, sa mga tao na binibigay ko sa kanila, Panginoon. Kaya, Lord, sa kapagmot biyaya, i-preserve mo po si Cecil. I-preserve mo siya, Panginoon. I-extend mo po kanyang buhay. At pagalingin niyo po ang karamdaman niyo. Kung hindi man, O Diyos, ay hayaan niyo po na kung hayaan niyo po na manatili ito sa Kanya, Lord, gawin niyo pong inutil ang karamdaman nito, na ito ay maparalisa at walang magawa sa kanyang buhay at sa kanyang kalusugan. At ito po ay hindi maging dahilan upang siya ay manghina, siya ay malupaypay, siya ay mailagak sa banig ng karamdaman, kundi ito po ay maging dahilan upang ikaw ay lalong maluwalhati. Ito'y maging dahilan upang ikaw ay lalong makapuri at mataas. Patid po namin na walang anumang mahirap at posible sa inyong mga kamay. At kung nanaisip po ninyo, O Diyos, ay maaaring po itong mangyari kung papahintulutan po ninyo. Tulungan niyo rin po sa Pastor Bars, Panginoon, patuloy bigyan ng lakas at kanilang mga anak, na kung saan magtiwala po sila sa inyo. Huwag po silang panghinaan ng loob. Lalo silang kumapit sa inyo at sa inyong mga salita. Tulungan niyo po sila, O Diyos. Kahabagan niyo po sila. Sa kabila ng lahat ng ito, katulad ni Job, lalo po silang maglingkod sa inyo. At kami naman po, na malaya sa breast cancer, Panginoon, ay dapat lalo kami magtapat sa inyo at magpasalamat. Sapagkat bilang mga makasalanan, lahat kami ay karapat-dapat sa karamdaman mo at higit pa. Sapagkat ang mga sakit na ito ay bunga ng pagkakasala. Subalit, Lord, malaya kami sa breast cancer. Kaya dapat nagpupuri kami sa inyo at nagpapasalamat kasi kami sa inyo. Nagpupugay kami sa inyo. At maging ang aming mga mahal sa buhay, wala silang breast cancer, Panginoon. Napakahirap na karamdaman at magastos. This week po, Panginoon, hindi ba pa sa 50,000 ang ginastos ng Pastor Bars. Yung napakapalad namin, O Diyos, hindi namin pinagdadaanan ito. At ang kaya lang namin sa kabilang kakarampot na tulong ay panalangin po namin sa inyo. Kaya Panginoon, kayo pong patuloy na tumulong sa atin. Nais din namin alalahanin, Panginoon, this week, napakarami pong trahedya ang dumako sa Pilipinas. At tunay na nakakagimbal, nakakatakot, nakakakilabot, Panginoon. Hindi kumawari, Panginoon, kung dito sa amin dumako ang mga sakunang ito. Ang mga sunog, ang mga pagbaha, lalo na ang mga nakakatakot na lindol, Panginoon. 7.6, Panginoon, ang dumako sa lugar ng dapat. Hindi ko po lubos maisip, Panginoon. Baka hindi po po yung dumako. Baka yung mga tahanan namin ay nasira na. Baka kami nataganan. O kung hindi man, kung nasaan man kami, Panginoon, hindi ko po lubos maisip. Kaya, Panginoon, kahabagan niyo po lahat ng nakaranas nito. Tulungan niyo po sila sa kanilang pagkasanda sa trahedya nito. At sa kanilang masaklap na kalagayan ngayon, lalo na yung inyong mga anak na naglilingkod ng matapat sa inyo. Inaalala po natin sila, Panginoon. Abutin niyo po sila at tulungan. Lalo po naman sila magtiwala sa inyo. Napakadali sa aming sabihin na lalo silang magtiwala
na lumapit sila sa inyo sapagkat hindi kami nakaranas. Lord, kahabagan niyo po sila. At kami naman, hindi kami nilindol, hindi kami binaha. Subalit, marami sa amin, patumpik-tumpik pa, hindi naglilindol, hindi na-appreciate ang iyong pag-iingat. Subalit kami na nandito, Panginoon, lalo punawa kami magtapat sa inyo, lalo punawa kami magsusog sa paglilingkod sa inyo, sa inyong mga salita sa panalangin. Huwag na namin muntayin ang mga ganito, mga sunat. At tsaka kami tatawag sa inyo, Panginoon, tulungan niyo po kami, bawa kayo. Lord, ngayon pala, magtapat na kami sa inyo. Batid namin na ikaw ay namumusa, kumikilos. Hindi lang sa pamamagitan ng mga ganitong pangyayari, hindi. Ikaw ay namumusa, kumikilos araw-araw sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Subalit minsan, o madalas hindi ka naririnig ng marami. Kailangan pa ng ganitong trahedya bago pa marinig ng iba. Nawa ito, Panginoon, ay magdulot ng revival sa magitan ng liwanag ng inyong salita sa buhay ng inyong mga anak. Lord, patuloy mag-bless sa aming sa natutulong bahagi ng aming pagtitipon at gayon din naman po, patuloy mo siya sa gawain ito. Tuloy kang tumawag ng mga individual at mga pamilya sa iyong pagliligtas at makasama po namin silang paglingkod ng mga sa inyo. Mahal po namin kayo, Ama, at wala po mag-ibang nais kung hindi ang kayo ay may taas at maluwalhati sa mga buhay na ito na inyong pinahirap sa amin. Lahat ng ito ay aming huling dalangin sa matamis at mga pinahirang pangalan ng aming tagapagligtas, mananapat Diyos na si Jesus. Amen. Psalm chapter 40, verse 1 to 8. I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it, and fear, and shall trust in the Lord. Blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respected not the proud, nor such as turn aside to lies. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us word. They cannot be reckoned up, in order to thee, and I will declare and speak unto them. They are more than can be numbered. Sacrifice and offering thou didst not desire, mine ears hast thou opened, burnt offering and sin offering hast thou required. Then said I, Lo, I come, in the morning of the book that is written of me. I delight to do thy will, O my God, yet thy law is within my heart. Amen. Good morning po. Ito po ang salita ng Diyos. Kayo po'y maaari lang mo po. Amen. Napakaganda, no? I delight to do thy will, O God. Sana dinalin mo tayo, mga kapatid, na kung saan ay kagalakan sa atin ang gawin at sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kalooban ng Diyos na tayo po ay nandito ngayong araw. Amen? Kalooban ng Diyos na atin po siyang pinaglilingkuran ng matapat. Kalooban ng Diyos na tayo po ay nagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Kalooban ng Diyos na tayo po ay dumudulog sa kanya sa panalangin. I delight to do thy will. Amen? So dapat po magkagalakan sa atin na gawin ang mga bagay na ito at hindi mga bagay na kung saan tayo ay napipilitan lang. Amen? So, purihin ang Panginoon sa umagang ito. Sabi ni Mrs. ko sa akin, akala ko natapos na yung message mo. Sabi, haba daw ng panalangin. Sarap panalangin sa Panginoon. Amen? Lalo na kung tayo ay talagang nandoon sa pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Na-enjoy natin yung presensya ng Diyos habang tayo ay nananalangin. Ano? Hindi yung humaba yung panalangin mo dahil nakatulog ka. Tapos kinabukasan na yung amen. Ano? So, purihin na Panginoon. Minsan nga, pagka, or every week, pagka nasa bahay na kami, pag halimbawa nagluluto ako or may ginagawa
ginagawa ko sa kusina, piniplay ko yung live video natin, ano? Tapos yung mga songs natin, pinapakinggan ko kasi binigyan tayo ng Panginoon ng mga magagandang songs, ano? Sana noon pa, nung nandun pa tayo sa garahe, maawit tayo ng mga awitin nito. Tapos pagkatapos ng song, saabot na sa prayer, sabi natatapos na yung ginagawa ko prayer, sabi ko naman ito prayer na ito, minsan iniisip ko na, okay, minsan titignan ko yung minuto ko yun, umabot na 16 minutes, grabe naman. So minsan di natin napapansin, ano? Pero alam ko ninyo, makapangyarihan ng panalangin, amen? May iba na iinip sila sa prayer, ano? Hindi sila makatagal, pero alam po ninyo, yung panalangin, kung talagang pinapansin po ninyo, makikita ninyo, isang araw tinutugon na lang ng Diyos, ba, ito yung pinag-pray namin ba, totoo nangyari yun? Pinag-pray namin yun So, lalo natin na-appreciate ang Panginoon, ano? Sa kanyang kapangyarihan. Kasi, nakikinig po siya ng ating mga panalangin. Amen? At hindi sayang yung lakas at oras natin na itinugugol sa panalangin. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating lesson. Tayo po ay nasa unang Thessalonica, kabanatang 4. At noong nakaraang linggo, tinalakay po natin yung talatang 1 hanggang talatang 8 na may pinalaman po sa panawagan ng Diyos sa atin sa kanyang kabanalan. At to have a pleasing life. Na kung saan mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At ito ay isang magitan ng paglayo sa mga panawagan ng kita ng laman at kamunduhan at lumakad tayo sa kabanalan kung saan tayo tinawag sapagkat ang tumawag sa atin ay banal at nararapat lamang na ang ating mga sisidlan, ibig sabihin ng lahat ng bahagi ng ating katawan, ay ginagamit po natin sa karangalan ng Diyos at sa kanyang pagpapabanal sa atin. This time ay dumako tayo sa talatang 9 hanggang 12. Pero magsimula tayo sa talatang 8. Okay? 1 Thessalonians chapter 4 verses 8 hanggang 12. So marami po tayong verses na bubuksan. And I would like to request your 100% attention para ito po'y maunawaan po ninyo. Actually, ay napag-aralan na po natin ito ng ilang beses. At every time na pinag-aaralan po natin, si Pastor ay nag-improve, ano? Ibig sabihin, dumadami yung kaalaman natin dito. And isa po ito sa paborito kong paksa, okay? Sa salita ng Diyos. This is one of my favorite subject sa salita ng Diyos. Kasi for the longest time na ako po ay masasabi natin, nagbubukas ng Bible, nag-aaral ng Bible, nakikinig ng Bible, but recently, just a few years ago, ay tsaka lang natin natutunan at na-appreciate itong paksa na ito. And I hope this morning, ma-appreciate nyo rin lalo itong paksa na ito na ating pag-aaralan. Okay? Pamamagatan po natin ang ating mensahe sa umagang ito ng and you yourselves are taught of God. Ito po'y matatagpuan sa verse 9. But we'll start from verse 8. He therefore that despiseth not man, but God who hath also given unto us His Holy Spirit. But as touching brotherly love, you need not that I write unto you, for you yourselves are taught of God to love one another. And indeed, ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia, but we beseech you, brethren, that you increase more and more, and that you study to be
quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you, that you may walk honestly toward them that are without, and that you may have lack of nothing. Hanggang tayo. Okay. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po sumudaling manalangin. Lord, salamat po sa umaga nito sa inyong mga salita na aming binasa. Lord, sa inyong pong lakas, hinihiling po namin na bigyan po ninyo ang bawat isa ng sapat na kaunawaan sa oras na ito. Sa inyo po ang aming mga isip, sa magitan ng inyong mga makapangyarihan ng Espiritu Santo, kayo po magturo at bumabay sa amin lalo sa walang kabuluhan ng lingkod. Gamitin po siyang kasangkapan upang ang inyong salita at ang inyong ebanghelyo ay maipakami. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, balik tayo sa verse 8. Sa verse 8, natalakay po natin last week, mga kapatid, na lahat ng sinasabi ni Paul na paglakad sa katuwiran at kabanalan ng Diyos, pag-iwas at paglayo sa pita ng laman, pita ng mata at sa kabunduhan, lahat ng yan ay hindi posible na ating magawanan sapagkat ang sabi ni Paul, binigay niya sa atin yung kanyang banal na Espiritu. So nandito, nananahan sa atin yung banal na Espiritu at the moment of salvation, nung tayo po'y nagsisi at sumampalataya sa ating mga kasalanan, nung narinig natin yung Ebanghelyo, ang banal na Espiritu ay ibinigay sa atin kung kaya't nananahan siya sa atin. Okay? Hindi mo siya nahuli. Okay? Kasi meron iba na hinuhuli nila yung banal na Espiritu eh. May mga churches na ganyan, di ba? O, ito yung banal na Espiritu, sabi ng pastor, sabi niyo, gagano sila, hinuhuli nila yung banal na Espiritu. Hindi po ganun yung banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya nasa atin yung banal na Espiritu kasi ibinigay siya ng Diyos sa atin at siya'y nananahan sa atin. And now, nagkakaroon tayo ng kakayahan to say no to sin and to walk in the righteousness and in the holiness of God because nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Now, elaborate po niya itong sinabi niya ito na binigay sa atin yung banal na Espiritu. So, i-explain niya palalo ito sa verse 9. Ang sabi niya sa verse 9, nung ibinigay sa atin ang banal na Espiritu, ito yung pagtuturo ng Diyos. Okay? So, ang sabi niya, but as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for you yourselves are taught of God. Patungkol sa pagmamahal sa kapatid, hindi ko na kailangan na kayo ituruan dahil ang Diyos ang nagturo sa inyo to love one another. So, paano yun? Pastor, paano po yun na aking tinuruan ng Diyos? Hindi po ba, Pastor, na kapag nakikinig ako sa inyo o sa ibang mga aral, ay tinuturuan ako ng Diyos? Tama po yun. But, specifically, itong pagtuturo ng Diyos na ito yung wala ka bang tinatanggap na pagtuturo sa kahit sino. Ito yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo, bilang makasalanan, binibigyan ka ng Diyos na maraming pagbabago sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Okay? So I hope, pakinggan po ninyo ito, napakaganda po nito. So since ito yung isang paborito kong paksa, kaya paborito ko rin isa rin siya sa paborito kong tinuturo. Ang sabi niya, you are taught of God. Pero babalikan natin yan. Talakayin muna natin yung ibang verses, and then babalikan po natin ito. Okay? So dahil tinuruan tayo ng Diyos, mga kapatid, nagkaroon tayo ng pagmamahal sa kapatid. Ibig sabihin, yung pagmamahal na ito ay towards doon sa mga kapwa natin sumasampalataya sa Panginoon. Kaya, nagkakaroon tayo ng excitement sa mga pagtitipong katulad nito kasi may pagmamahal tayo na galing sa Diyos. Ang sabi niya, verse 10, indeed, you do it toward all the brethren which are in all Macedonia. So, yung pong mga mananampalataya sa Macedonia,
Hindi po nila kilala. Hindi pa po nila na-meet. At least tayo, pag nagpe-fellowship ng Big Sunday doon sa bayan, ilang beses po natin nakita yung mga kapatid doon, kaya nagkakaroon tayo ng acquaintance sa kanila kasi ilang beses na natin silang nakita. O, kumusta? Nakakamayan natin sila. Pero ito mga kapatid, hindi nila nakita, hindi nila nakausap, narinig lang nila. Okay? Wala silang cellphone noon, hindi sila nagte-text, walang internet, hindi sila nagkikita sa internet. As in, narinig lang nila na may mga kapatid sila sa pananampalataya sa Macedonia, but mga kapatid, nandoon na yung pagmamahal nila sa mga pananampalataya sa Macedonia. At ang sinasabi ni Paul, itong pagmamahal na ito, na pinapakita nyo sa mga taga-Thessalonica, hindi ito galing sa inyong sarili. Ito ay itinuro ng Diyos sa inyo. Ito'y galing sa Diyos. Okay? Hindi mo ito basta natutunan sa iyong sarili. Hindi mo ito na-develop. Okay? Na kung saan pinagsikapan mo, ginalingan mo rito, kaya ngayon, eto, meron na, hindi. Ang sinasabi ni Paul, ito ay galing sa Diyos. Pero, pasilip po ninyo, but we beseech you, brethren, that you increase na, tapos more and more. But, ibig sabihin, mga kapatid, nung binigay sa atin ng Panginoon itong pag-ibig na ito sa kapatid, para itong katulad ng isang binhi na tumubo, kailangan nating palaguin. Amen? Kailangan natin payabugin. Tama? Hindi dapat itong manatili na maliit. Dapat ito ay lumalaki, lumalago, lumayabog. Yun ang gusto ng Diyos. Amen? Increase more and more. Ibig sabihin, sa umpisa, hindi pa yan masyadong makikita kasi bago ka pa lang. But eventually, mga kapatid, lumalago ka dito sa regalo ng Diyos na ito. Meron mga mananampalataya noon. Sinasabi nila, Pastor, sana po, araw-araw linggo. Pero ngayon, wala na. Hindi po ganoon. Natutuwa tayo sa mga patutuwa na ganoon na talagang para nakaka-encourage. Pero ano lang pala yung bugso lang ng damdamin, hindi po yun ang tinutukoy ng Panginoon, mga kapatid. Ang tinutukoy po rito, parang may mga kerubin dito. Ang tinutukoy po rito, mga kapatid, ay yung tuloy-tuloy na tayo ay lumalago dito po sa pag-ibig na binigay ng Diyos. Kaya ibig sabihin, habang tumatagal ka sa Panginoon, lumalago ka sa pagmamahal mo sa mga kapatid. Lalo ka nagkaroon ng kabiganan. Okay? Bilisan natin. Verse 11. And that you study to be quiet. Okay? So, nung wala pa tayo sa Panginoon, maingay tayo. Tama? At yung ingay natin, hindi maganda. Makipagkwentuhan ka lang, may kasama ba mga masasamang salita. Lately, yung diet ko, sinabayan ko ng walking exercise. So, pumupunta ako sa basketball court, kahit ako lang mag-isa, yung time na walang nagpa-basketball, doon ako nagpapapawin. Pero minsan may mga batang mga lalaki, sasali sila ng nagpa-basketball, at nakikipaglaro naman ako sa kanila. Kaya lang, sa kabila ng mga bata pa, maliliit pa, pero pag nag-uusap, ang dumi na ng pananalita, bata pa. Sabi ko, managkas kayo managkas. Sabi ko, pangalatiyo pa. Kayo ba pwedeng magsalitang kalimanagkas? Sasabihin naman lang sa, "Boy, sabi ng baba, ano managkas?" Pero hindi nila matis, unconsciously, habang nagsasalita sila, dahil parang normal lang sa kanila, nabibitawan nila yung mga masasamang salita. Hindi sila mismo, "Boy, sabi ng baba, ganun po sila, parang pinabantay nila sa sarili nila." Dahil na, pero kung wala ako, normal lang sa kanila yung palitan. Diba? Yung mga salitang hindi maganda. Ito yung sinasabi
ating bibig. Yun ang ibig niya sabihin. Hindi yung pastor, sabi sa Bible, quiet lang. Hindi ako magsasalita. Sabi ng pastor, amen? Hindi, quiet lang po. Hindi po ganun ang ibig niya sabihin. Ano? Ibig niya sabihin, kontrolin natin yung lumalabas sa ating bibig. Sabi niya, do your own business and to work with your own hands. So, ibig sabihin, minsan, natutokso tayo na pag-usapan yung buhay ng ibang tao, control. Diba? Do your own business. Yung iba dito na matis, talagang nagtatanong, nagkakwento, kung may narinig, kung may nakita, sabi ng Biblia, be quiet. Ibig sabihin, be in control of your tongue. Kontrolin natin. Paano control? Para sa Panginoon. Ayon sa salita ng Diyos. Okay? As we commanded you. So, utos po yan. Okay? Hindi yan request, hindi yan kahilingan, utos po yan. As we commanded you, ibig sabihin, yung paglago sa pagmamahal, nagsisimula sa pagkontrol natin ng bibig. Kasi hanggang ngayon, nakakasakit pa tayo sa pamamagitan ng salita natin sa bibig. Minsan may isang kasama tayo ito na matagal nang nawala. Tapos, nag-iisip-isip ako, sabi ko, huling Sunday na nandun sa church yun, ano kaya ang privilege ko, sabi ko. Parang minsan, parang pinagbibintangan ko pa yung sarili ko sa mga maalis eh. Baka may nasabi ako, na-pressure ko na nakapagbigay sa kanila ng samahan ko, kaya hindi sila bumabalik. Pero eventually, malalaman ko na meron pala silang nagawa at nahihiya silang bumalik. So nire-reveal ng Panginoon, nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Kasi, I always pray na pag nagtuturo ako, it always comes from the Word of God. Hindi yung sa sarili kong emosyon ko. Kasi may mga nag-preach dahil sa emosyon lang nila. Para pag gumagawa sila ng isa, kumanda ko sa linggo. Doon talaga sasabihin ko, susulat pa yung pangalan doon sa outline para maalala niyo yung sasabihin niya. Pero mayroon talaga yung iba, babanggitin pa talaga yung pangalan. So, hindi po tayo ganun ng kapatid sa biyaya ng Diyos. Nagsisikap po tayo na yung salita niya. So, sabi niya, ito po ay utos that you may walk honestly toward them that are without and that you may have lack of nothing. So, gagawin natin ito, pinag-utos sa atin ito, sabi ni Paul, upang hindi lang tayo maging magandang pagtoo dito sa mga kapatiran, kundi pati yung mga nasa labas ng pananampalataya. Yun ang ibig sabihin nito. To them that are without, yung mga nasa labas ng pananampalataya. Maging maganda rin yung ating It doesn't mean na makikita nila na maganda yun. So kapatid, hindi ibig sabihin kapag lumalakad ka sa katwiran ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, nagsisikap ka, hindi ibig sabihin, nakikita ka na ng mga nasa labas na okay. Ang gusto lang ng Panginoon, ipakita natin sa kanila na gano'n. But it doesn't mean na nakikita nila yun na okay. Minsan, nakikita nila yun na, kaya yun na, mo rin mag-vlog yun. Papakita ng tao yan mo yun, na inemang perfect yun. Ganun sila di ba? Pero, nevertheless, mga kapatid, tayo po sa utos ng Panginoon ay lumakad at pagpatuloy dito. Now, balik tayo sa verse 9. Yung sinabi ko kanina, no? So marami po tayong talatang bubuksan para po dito sa paksa na ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin na tayo ay tinuturuan ng Diyos? Ito pong expression na ito, makikita po natin ito paulit-ulit mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Almost 2 decades, masasabi natin na almost 2 decades, nasa Biblia ko ito pero hindi ko nakita, hindi ko naunawaan. Pero salamat sa Diyos nung nakita ko, napakabuti pala ng Diyos. Ito pala'y regalo ng Diyos sa atin. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Let's go. John chapter 6, verse 44 and verse 45. Okay?
Nandiyan pa po kayo? Hey, focus po kayo. Sabi ni verse 44, no man can. No man can. Okay, ibig sabihin, walang sino ng tao ang may kaya. Tama? Na ano? No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Verse 44. Ano ibig sabihin ito? Verse 45. It is written in the prophets. So ito palang binanggit na ito ni John, ang Panginoon Jesus, ay nakasulat sa mga propeta. Anong nakasulat? And they shall all, or shall be all, taught of God. Ito na naman yung phrase, mga kapatid. Galing pala siya sa mga propeta. Tuturuan daw sila ng Diyos. And every man therefore that hath heard and hath learned of the Father comes to me. So yung mga sinasabi dito na which hath my Father which hath sent me draw him. Yung mga sinasabi nito na inakakay ng Ama patungo sa Anak, ito yung mga tinuruan ng Diyos. Yung palang pag-aakay ng Ama rito, yung drawing, pag-aakay, ito pala yung pagtuturo ng Ama para makalapit sa Panginoong Jesus. Nakita natin saan sa mga propeta ito isinulat. Okay, let's go to Isaiah chapter 54, verse 13. Tingnan po ninyo. So ito yung binanggit doon sa John 6:44 or 6:45. Sabi niya, and all thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. So yan po yung binanggit ng ating Panginoong Jesus na kinuha niya, na kung saan ipinapakita niya na yung pag-aakay ng Diyos ay yung pagtuturo ng Diyos. At totoo na nagtuturo ang Diyos at hindi niya kailangan yung tulong ng kung sino man. Okay, kagaya ng awit natin kanina, lalapit kami sa iyo, Panginoon, empty-handed. Kasi you don't need anything. Ito lang ang meron kami, yung sarili namin, iangalay namin sa iyo. Amen? So, ang Diyos po sa kanyang pagtuturo, hindi po niya kailangan ng tulong. Ang pinakamagandang halimbawa rito, si Apostle Paul. Si Apostle Paul, anong meron siya? Galit sa mga Kristiyano. Si Apostle Paul, nagpagawa siya ng kasulatan para makusig niya ang mga mananampalataya sa lahat ng dako na kanyang maaabot. And one day, doon sa road of Damascus, dala-dala niya yung papel upang kusigin ng mga Kristiyano sa iba't ibang dako. Ang ating Panginoong Hesus nagpakita sa kanya sa isang makapangyarihang pamamaraan. At si Paul, na punong-puno ng galit, sa isang iglap, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Yun ang pagtuturo ng Diyos na walang tulong ang tao. Amen? Sa isang iglap, nagbago si Paul. At nung tumuloy si Paul sa kanyang pupuntahan, pero hindi na para kusigin yung mga mananampalataya, kundi para sila ay samahan. At binulag siya ng Diyos sa loob ng 3 araw na siya'y bulag. Siya'y tinuturuan ng Diyos. After niya mabulag, nung siya'y makakita na sa tulong ni, I think, Ananias, nawala yung kanyang pagkabulag. And then, nangaral na siya straightway. Wala nang patumpik-tumpik pa. Saan galing lahat yung katalinuhan na yun? Amen? Maliban dun sa mga kapatid na nandoon, galing po sa pagtuturo ng Diyos. Nagtuturo po ang Diyos ng makasalanan. Psalms 119, 33 and 34. Psalms 119, 33 and 34. Teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Tingnan po ninyo yung panalangin ni David. Teach me! Sabi niya sa Panginoon. Why? Kasi nagtuturo ang Diyos. Amen?
Verse 34, give me understanding, and I shall keep thy law. I shall observe it with my whole heart. Ito, may mga teachers po tayo dito. Kung tatanungin natin sila, madali bang maging teacher? Siguro madali kung lahat ng estudyante masipag at matalino. Tama, mga teachers? Pero may mga estudyante po na pasaway. May mga estudyante po na mahirap turuan. May mga estudyante po na tamad. Kaya napakahirap mag-impart sa kanila ng wisdom. Pero ang Diyos po, amen, siya po ay makapangyarihan at siya nagtuturo ng mga makasalanan. Psalms 25, verse 8, verse 9, and verse 12. 25, 8, 9, and 12. Verse 8, good and upright is the Lord. Therefore will He teach sinners in the way. Dahil mabuti ang Diyos, dahil matuwid ang Diyos, sabi niya, tuturuan niya ang mga makasalanan sa kanilang lalakaran, in the way. Verse 9, the meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. Verse 12, what man is he that fears the Lord? Him shall He teach in the way that he shall choose. Nakita po ninyo, maging sa pagpili, ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Amen? He will teach in the way that He shall choose. So maging sa pagpili po natin, mga kapatid, ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Okay? Micah chapter 4 and verse 2. Micah chapter 4 and verse 2. And many nations shall come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, and to the house of the God of Jacob, and He shall, or He will, teach us of His ways, and we will walk in His paths. Tingnan po ninyo, yung resulta nitong pagtuturo ng Diyos, He will teach us of His ways, ay ang paglakad sa mga landas na binibigay ng Diyos. Amen? Kasi, pag ang Diyos ang nagtuturo sa atin, it is a power. He is teaching us in a powerful way. Kaya ang sabi sa Psalms 110 and verse 3, tingnan po ninyo, yung pagtuturo ng Diyos kung gaano makapangyarihan. Psalms 110 verse 3, thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning. Thou hast the dew of thy... Tingnan po ninyo, thy people shall be willing. Kailan? In the day of thy power. Sa pagtuturo ng Diyos na may kapangyarihan, tayo po nagiging, nagkakaroon ng pagkusa. Dati ayaw natin. Dati pinipilit pa tayo maglingkod sa Panginoon. Pinipilit tayo magbasa ng Bible. Pinipilit tayo manalangin. Pinipilit tayo mag-Bible study. Pinipilit tayong makiisa sa mga pagtitipon. Pero ngayon, nagkakaroon na tayo ng pagkusa. Nauna po ninyo? Dati, pinipilit na tayo. Ay, simba na naman, ano ba yan? Pero ngayon, tayo na nagkakaroon na tayong pagkusa. Hinahanap-hanap na natin. Why? Because we become willing in the day of God's power. 1 John chapter 2 and verse 27. Ayan, malapit na natin matapos yung mga talata. Praise the Lord. 1 John chapter 2 verse 27. But the anointing, sino po ito? Yung banal na spirito na binigay sa atin. Okay? But the anointing which, kasi sa ibang mga salin po, binabanggit po ang banal na spirito ito. So, but the anointing which ye have received. So, tinanggap natin, ibig sabihin, binigay sa atin. Amen? Hindi natin hinuli. Okay, na parang tutubi. Of Him abideth in you, and you need not that any man teach you. Ito na naman, mga kapatid, yung phrase. You need not any man to teach you. Sabi na naman yan. Amen? So, ito po yung pagkakalod sa atin ng banal na spirito. Na siyang nagtuturo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung may nagkaroon tayo ng pag-ibig sa mga kapatid, at itong pag-ibig na ito,
abideth in you. Nananatili ito, hindi ito nawawala. At ito'y lumalago kung kaya nagkakaroon tayo ng pananatili sa Diyos, pagpapatuloy sa pananampalataya ito. Amen? Napakaganda, di ba? And then, let's verse 7. John chapter 14, verse 26. Anong sabi ng Panginoon? Ang Panginoon, bago po siya mapako sa krus at umakyat pabalik sa langit, ito yung sinabi niya, kapag wala na ako, sabi ng Panginoon, kapag bumalik na ako sa aking Ama, the Comforter will come. Sino yung Comforter? Which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Kaya yung Holy Spirit po, galing po siya sa Ama at sa Anak. Ibig sabihin, ipinadala siya ng Ama at Anak. Okay? He shall, teach you all things. Amen? Yun ang binating kanina sa 1 John 2:27. He will teach you all things. Ang sabi niya doon. So ito yun. Ito po yung katuparan ng pinangalan ng Panginoon sa mga ililigtas niya. Okay? And bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So nakita po ninyo mga kapatid, itong pagtuturo na ito, kaya binabanggit ito ng Apostle Paul dahil ito po ay galing sa Panginoon. Dahil ito po ay turo pa ng Panginoon doon pa sa lunang tipan, mga kapatid. Kung kaya ito yung nagiging resulta niya. Napupunta tayo sa pananampalataya sa Diyos. John chapter 6, verse 29. Tingnan po ninyo. 6:29. Ang sabi niya, This is the word of God. Okay? Ano yung word of God? Tinuturuan niya tayo. Tama? That you believe in Him, on Him, whom He has sent. Ito yung gawa ng Diyos na kayo'y pasumpungan sa pananampalataya. Kaya tayo nasumpungan sa pananampalataya. Hindi dahil magaling tayo makinig, hindi dahil matalino tayo, madali tayong unawa. No. Walang kinalaman yon pagdating sa mga bagay na meron sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians, sabi niya doon, God has chosen the foolish things of this world to shame the wise. Pinili ng Diyos yung mga mangunang sa sanlibutan ito. Kasi walang pinalaman dito ang makamundong katalinuhan. Amen? Ang Diyos ang nagbubukas ng ating kaunawaan at pag-iisip pagdating sa kanyang ebanghelyo at pagdating sa kanyang salita. Kaya may mga prayers na ganito, Lord, pupunta po kami sa pamilyang ganito, magbabible study po kami, Lord, buksan niyo po kanilang puso, buksan niyo po kanilang isip. Why do they pray like that? Kasi alam natin na kahit anong pagtuturo meron tayo, kung hindi naman binuksan ng Diyos yung puso at yung kaunawaan, hindi po magkakaroon ng resulta na ninanais natin doon sa tao. Okay? Pero pag ang Diyos binuksan niya yung puso, hindi po yan may pagkakaila. Amen? Magbiling ko dyan sa Diyos. Next verse. Titus chapter 3, verse 5 and 6. So ano yung pagtuturo ng Diyos? Ito yung pagkilos niya sa buhay natin. Ito yung pagbubukas niya ng puso natin. Ito yung pagbibigay niya ng kaunawaan sa atin. Ito yung pagtuturo ng Diyos. It is all of this, mga kapatid. Not by works of righteousness which you have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Tayo daw ay iniligtas, hindi sa gawa, hindi sa ating sariling katwiran, hindi sa kung anong meron sa atin, okay? Kundi tayo ay niligtas sa habag ng biyaya sa pamamagitan ng washing of regeneration and renewing. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, yan yung trabaho ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Yan yung pagbubukas niya ng puso natin, yan yung pagbibigay niya ng pangunawa sa atin, yan yung pagbibigay niya ng bagong puso sa atin. Ito po yun, bagalan yung iba, kung ano-ano
Eh, yung mga sinasabing nagkakambling-kambling sila para mapaniwala yung iba. Hindi po natin tinakambling yung salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin po nito, ito yung trabaho. Ganun lang po kasi po yung trabaho ng banal na spirito. Yung pagtuturo niya sa atin para bigyan tayo ng bagong puso, bagong kaisipan, pangunawa sa ebanghelyo ng salita ng Diyos. Okay, next verse. Sabi niya, which, binigay ko ba ito? 3, 5, and 6 tama, binigay ko. Which He shed on us, pansinin po ninyo ito, He shed on us, okay? Abundantly through Jesus Christ our Lord. Ano itong He shed on us? Romans chapter 5, verse 5. Tandaan po ninyo yan. Romans chapter 5, verse 5. Sabi niya, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed. Ang sabi kanina, which is shed on us. Ano yung pinahid niya sa akin? Ano yung binigay niya sa akin? Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So, nung ibinigay sa atin yung Banal na Espiritu, mga kapatid, yun ang oras na ating kaligtasan. Yun ang oras na kung saan naging handa tayo sa pagsisisi at pananampalataya. At tayo ngayon nagsisi at sumampalataya. Yun ang oras na binigay sa atin yung Banal na Espiritu. Yun ang oras na ibinuhos sa ating puso yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang pagtuturo ng Diyos. Kung kaya, nagkaroon tayo ng pagmamahal sa mga kapatid. Malinaw po ba, kapatid? Amen? Ito yung sinasabi, okay, sa Jeremiah chapter 31, verse 31 hanggang 34. Okay, akala ko, matatagal na naman ito. Bilis lang pala. Jeremiah 31, verse 31 hanggang 34. Tingnan mo ninyo. Ito yung, kumbaga, mas detalyadong pagtuturo ng Panginoon o ng salita ng Diyos sa praise na pagtuturo ng Panginoon o teaching of God or we are taught of God. Sabi niya, behold, the days come, saith the Lord. Ang mga araw na yan, darating, sabi niya, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was a husband unto them, saith the Lord. So, ito yung unang covenant, binrake nila ito. Ibig sabihin, sinungaling ng mga Israel. Verse 33. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. So, this is the new covenant. Okay? After those days, said the Lord, I will put my law in their inward parts. Ano gagawin ng Diyos? Anong ginagawin niya? Yung kanyang batas, yung kanyang utos, ilalagay niya sa kanilang inward parts. Ano yun? And write in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. So, ano yung pagtuturo ng Diyos? Ito pala yung paglalagay ng Diyos na kanyang kautusan doon sa puso. Kailangan ba ng Diyos ng tao para gawin niya yun? Wala naman sinabi rito. At gagawin ko ito sa pamamagitan ng tulong ng propeta. Hindi. Ito ay gawa mo ng Diyos. Amen? Yung Genesis 29, this is the work of God, that you believe on Him whom He has sent. Amen? This is the work of God. Ito ba niya? 34? Sa 34 ba sinabi mo? And they shall teach no more. Ito po, nandito na naman. And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord. So they shall teach no more. Bakit? For they shall all know me, from the least of
So yun pala yun, yung pagbibigay ng Panginoon sa akin ng bagong puso, na kung saan nakasulat yung kanyang salita, yun pala yung pagpapatawad niya ng ating mga pagkakasala. At itong lahat ay naging posible dahil isinubo niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus at siya'y nagdusa para sa kasalanan ng tao. Inaling niya yung kanyang katawan ng dugo at yung kanyang buhay para tubusin tayo sa ating kaparusahan at sa ating kapahamakan sa kasalanan. Amen? Hebrews chapter 10 or chapter 8 verse 10 to 12. Hebrews chapter 8 verse 10 to 12. For this is the covenant. So nakita po ninyo, ito yung binasa natin sa Jeremiah. Nasa bagong tipan siya sa Hebrews, New Testament. This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. I will put my laws into their... Kanina saan? Sa puso. Ngayon, yung puso at yung isip naging interchangeable. Nakuha niyo? Sa Bible, pwede silang magpalit. Ibig sabihin, yung puso at yung isip magkasama lang sila. Hindi sila magkaiba sila, pero magkasama lang sila. Hindi sila magkaiwalay. Hindi pwede na meron kang isang bagay sa puso mo, pero wala sa isip mo. Kaya sinungaling yung mga nagsusulat ng, siya yung nasa puso ko, pero siya yung nasa isip ko. Woo! Galing mong magbola. Kung sino yung nasa puso mo, yun yung nasa isip mo. Di ba? Yun ang sabi ng Biblia. And write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Chapter 10, verse 15 to 17. Chapter 10, verse 15 to 17. Nandiyan pa po kayo, kapatid? Okay, verse 15. Whereof the Holy Ghost is also a witness to us, for after that he had said before, 16, this is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Now, ito pong phrase na ito, sabi ko kanina, tatandaan po ninyo, binanggit ulit yan ni Paul sa Romans chapter 11, verse 27. Romans 11:27. Sabi niya, for this is my covenant unto them. Wala na yung I will put my law in their hearts and in their minds, that they will walk in my ways. Wala na. Direct to the point. Ang sabi ni Paul, inulit niya. Inulit niya lahat yun, but in the simplest form. Sabi niya, this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. So yung pagtuturo ng Diyos, dito na-simplify na lang sa pagpapatawad ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Amen? At anong gamit ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Sa magitan ng banal na Espiritu niya, ibinuhos niya yung biyaya niya. At yung biyaya niya na yun, hindi lang tayo tinuruan ng araw na yun, kundi patuloy tayong tinuturuan sa araw-araw. Kaya patuloy tayong lumalago. Titus chapter 2, 11 and 12. Titus chapter 2, 11 and 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Now, gusto kong pansinin itong all men kasi yung iba, tinuturo nila na yung all men dito ay lahat ng tao sa mundo. Now, yung explanation na yun, out of context yun, mga kapatid. Yung within the context na explanation dito, babalikan mo yung mga talata doon sa taas ng 11. At doon, binanggit yung fathers, mothers, binanggit doon yung servants, masters, etc.
sinasabing all men. Lahat ng uri ng tao, doon, within the context, tinuturo hindi all men na lahat na lang nakarinig. Hindi. Kasi all men din mga sinasabi na nakarinig, ito yung epekto, verse 12. Okay? Teaching us, kita po ninyo? Teaching us. Ano yung nagtuturo sa akin? The grace of God that appeared. Isa nyo? Sabi ko appeared, nag-disappear. Balik na imagine mo eh. Sabi ko appeared, nag-disappear. Yung biyaya ng Diyos na nagpakita. Anong ginagawa niya? Tinuturuan na tayo na ipagpila yung mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. Ipagpila yung mga bagay na sumasalunan sa Diyos. Ipagpila yung mga makamundong pagnanasa. Ipagpila ang mga bagay nito at mabuhay tayo na may kasigasigan. Ibig sabihin ng soberly, hindi tayo tulala, hindi tayo tumama, hindi tayo lasing, hindi tayo lamog. Yan po yung ibig sabihin ng sober. Buhay tayo, masinta tayo, righteously and holy in this present world. Ito yung tinuturo ng biyaya ng Diyos. Hindi lang binuksan yung puso natin, hindi lang tayo nakatanggap ng pagpapatawad, kundi patuloy tayong tinuturuan ng biyaya ng Diyos upang tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Now, balikan natin yung ating teksto. 1 Thessalonians chapter 4 and verse 9. Ang sabi niya, but as unchained, brotherly love, you need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God. Mga kapatid, ang tanong sa umagang ito, ikaw ba ay isa sa nakatanggap sa pagtuturo ng Diyos? Kung ikaw ay isa sa nakatanggap sa pagtuturo ng Diyos, mayroon kang pagmamahal sa mga kapatid at ito ay lalago. Maliban na ikaw ay pinanganak na muli sa Diyos, maliban na ikaw ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan, maliban na ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan, mga kapatid, ikaw ay lumalago sa pag-ibig sa kapatid, sa pag-ibig sa gawain, sa pag-ibig sa Diyos. Ikaw ay nagiging matapat araw-araw sa harapan ng Panginoon. May mga pagsubok, yes. May mga suliranin, yes. May mga kabigatan, yes. But, regardless of all these things, mga kapatid, nagpapatuloy ka sa Panginoon. Alam niyo ba, itong recent itong mga nakaraang, hindi ko alam kung how many months or how many years, yung pinaka-last na statistics doon po sa Nigeria, okay? Sa Nigeria, meron na, according to the record, 52,000, okay? 52,000 na mga Kristiyano na pinatay at inusig ng mga Muslim doon sa lugar na yun. Recently, may sinulog silang church para yung mga mananampalataya hindi na magtipon. Pero the following Sunday, bagamat puro abo, puro uling, wala nang bubong, pader na lang natira sa church, yung mga natirang Kristiyano doon, pumunta pa rin sila, naglingkod pa rin sila sa Panginoon, umawit sila ng papuri doon sa kabila ng kanilang naranasan at sumamba sila sa Diyos. Why? Dahil sila po'y nakatanggap ng pagpupuri sa Diyos o pagtuturo sa Diyos. Dahil natanggap nila yung bagong puso kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Dahil nakatanggap sila ng pagpapatawad ng Diyos. Dahil yung biyaya ng Diyos, tinuturuan sila to deny ungodliness, worldly lust, that they should walk soberly, righteously, and holy in the sight of God.
Tayo ito, ano lang ang mga pagsubok natin. Pero nahahanda na tayo. Sila, ang pagsubok nila, hanggang ngayon po sa oras na ito, inuusig po sila. Pinapatay sila. But they keep on serving the Lord. Salamat sa Panginoon tayo, nagpapatuloy tayo. Now, kung dumating man yung time ng mga ganitong pag-uusig, sa habag at biyaya ng Diyos, sana masubukan tayo ng Diyos na nagpapatuloy pa rin sa pagpupuri sa akin. Akong lahat ito ng Diyos. Lord, maraming pong salamat sa inyong biyaya at habag sa amin. Inalay niyo po ang inyong buhay, Panginoon Jesus, para po sa amin. Tiniis niyo po ang lahat para po sa amin. Daan kung hindi man libong sulat na nagwakwak sa inyong kalagnan, Panginoon. Ang mga malalaking butas ng mga pako na itinusok sa iyong kamayapaan. At ang sundalo na itinasak sa inyong tagiliran, Lord, lahat ay tiniis mo. Tulungan mo kami na magtiis din para sa inyo. Tulungan mo kami na mag-alay ng buhay para sa inyo. Dahil ito po dapat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus po namin. Amen. I hope kayo po ay pinagpala ng Diyos at kapatid. Awitin po natin ang awit.